ako lumalaki, nalala ko na aking ama sa Manila City Jail at yun niya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang buhay ko sa mga tulong sa ating mga kababayan. Sabi ko na kita na meron pala akong vision dito sa mundo ito. Pinigay ko po ang aking puso bilang isang misyonaryo. Ang pinili ko pong puso ay political science, nature, and governance. Dahil naniniwala ko, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na kaalalay at nakasuporta sa mga mamamayan. Bilang isang mamamahayag, doon ko narinig ang totoong mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na pagpulitin. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lola at lola, nanay, nakita ko po ang kinaingin niyo na gusto niyo isang gobyerno na nakaalalay at suporta. Ang ating mga kababayan na may kapansanan, mahirap mabuhay na may kapansanan. Kaya importante, nasisitibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan. Ang Muslim community na siyang naghahangad na kayo ay mapansin, kayo ay mapagdasal ng taimtim sa isang espasyo sa mga papublikong lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga sumunod parents. Alam mo, mahirap ang palakinan ng mga anak ng isang kahit paano. Meron isang gobyerno na naririnig ang inyong hinaing na magkaroon kayo ng konting kasiguruhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. At dahil dyan dapat patas at tanlaban ninyo, ginamit ko ang aking boses para makahingi ng tulong. Para ako ay makapagpapaan ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala po akong posisyon, marami na tayong nagawa. Tanong na para gawin mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating paglilingkod. Dahil dito sa Manila, ang gusto namin ni Yorme, bumalik ang dingding, pag-asa, at buhay sa inyong mga puso. May pusong misyonaryo, tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinalalaan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang katuwang ni Yorme sa lungsod ng Maynila, ang numero 1 sa hanay ng balota ng mga vice and grande. Palakpakan po natin ang aming magiging Vice Mayor G. Atienza. Magandang gabi, District 2! Kamusta kayo? Kahit na medyo umuulan, narito kayo sa aming harapan. Maraming salamat po. Ako po si Chi Atienza, ang bunso anak ng dating mayor dito, Atienza. Ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila at ngayon katambal ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Pero alam nyo, naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ko na pag binigay natin ang ating buhay sa Panginoon, siya ang huhulma sa atin para dalhin tayo sa misyon natin sa ating buhay. Alam ko ngayong gabi, tadhana ko na tumayo dito sa inyong harapan para maging vice alcalde ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Pero nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay talaga ay maging isang misyonaryo. Pero ang ginawa ko, imbis na pumasok sa mundo ng politika dahil ako po ay nakapagtapos ng political science major in governance, tumulong ako diretso sa tao. Marami po akong tinulong sa likuran ng aking ama nung siya ay alcalde at congressman ng Buhay Party List. Lahat po ng ipinamahagi, na gamot, vitamina, at food boxes na milyong-milyong halaga, ako po ang gumawa nun para maging posible ito. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil naniniwala ko na mas importante sa akin na pag ako ay tumingin sa itaas, masaya ang Panginoon sa ginawa ng aking mga kamay. Ngunit nung ako po ay naging isang broadcast journalist, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ginawa niyo yun? Sino po ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali?
po ay naging isang broadcast journalist for 7 years. Doon ko po nakita ang tunay na kalagayan ng marami sa ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At doon ko po nakita ang mga sektor na para sa akin umiiyak dahil gusto nilang marinig sila ng gobyerno. Pero nung ako ay binigyan ng isang programa at may nakilala ko na si Nanay Emilita, ang trabaho ko, kunin ang kanyang kwento at ipakita sa gobyerno kung paano siya matulungan. Sinabi niya sa akin na buong buhay niya para siyang nabuhay na tila isang daga. Ang sabi niya sa akin, ako lang daw ang naging anghel sa kanyang buhay dahil ako lang daw ay ang gumawa na mabuti sa kanya. Ang sinabi ko, nagtatrabaho lang po ako. Pero sinabi niya, ako daw ang kanyang naging anghel at siya daw ay nabuhay na ng loob nung nakilala niya ako. Alam niyo, nung pumasok ako dito, bilang katumbal ni Yorme, nalaman ko na maalam na si Nanay Emilita. At doon po, nabuksan ang aking puso para tayuan ang mga lolo at lola na dapat sila ay napakikinggan ng gobyerno. Dapat dito sa Maynila, humahaba ang kanilang mga buhay. Dahil para sa akin, kung gumagana ang gobyerno, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamin at bakuna at pag-aalaga sa kanila dahil sila ay may sakit sa mga ospital. Kaya sa amin ni Yorme, balang araw, tatayuan po namin na ang aming mga lolo at lola hahaba na ang kanilang mga buhay. Dahil dito sa Maynila, mahalaga at importante ang buhay nila. Ako rin po ay tumatayo para sa ating mga babayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya dapat ang gobyerno nakikinig sa kanilang hinaing. Kaya balang araw, dito sa Maynila, mararamdaman ng mga PWDs na sila ay mahalaga. At tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community dito sa Maynila. Marami sa inyo, bata pa lang kayo, marami na kayong inindang mga diskriminasyon. Dahil dito sa Maynila, balang araw, magiging para sa inyong panlaban. Bakit importante rin kayo sa amin ni Yorme? Tumatayo rin ako para sa bawat magulang na narito, lalo na para sa mga solo parents. Alam ko na araw-araw nagdadasal kayo na kahit pa paano makaramdam kayo ng tulong mula sa gobyerno pagdating sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, alam namin na ang inyong mga anak ay mahalaga. Alam ko, dito sa District 2, kahit na umuulan, iisa lamang ang sinisigaw nyo! Ano nga po yan? Alam ko na kailangan ang sinisigaw nyo dahil nagdadasal kayo na bumalik ang isang gobyerno na alam nyo mabilis kumilos at isang gobyerno na alam nyo nakaalalay sa buhay nyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Camaroso! Ngunit, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya po kayo ang pili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na tatayuan at ipaglalaban ang boses ninyo. Kung meron mo ako isang bagay na kaya ko ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang ako, bilang bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, ipinaglaban ko po ang boses ng mga Manileño dahil para sa akin, isang misyon ko na tumulong sa mga tao na kasama ko nung ako ay nabuhay dito sa mundo. Ako po ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Siya po ay naging isang magaling na Vice Alcalde na nakatapos ng 2 termino na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya
Kaya, mga batang Maynila, makakaasa kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Camaroso! Dahil naniniwala ko na ang pagsuporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo na umiiyak ngayon na nagdadasal na kayo ay mapansin ng gobyerno. Kanina, tinawag ako bilang liwanag ng Maynila. Pero sa totoo lang, sa aming tambalan ni Yorme, habang ibabalik namin ang minimum basic needs, pabahay, education, at ospital na alam niyo nandyan para sa inyo. Bilang direktora ng kababaihan ng Manila, for 40 years, sinusulong po namin ang livelihood para sa mga Manileño na gusto matulong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya balang araw, mag-uusbungan po ang mga maliliit na negosyo dito para manumbalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Dahil alam ko na ang tunay na magpapaliwanag ng Maynila ay ang buhay ng bawat isang tao na alam ko nakakatayo sa inyong mga paa balang araw. Kayo ang magpapaliwanag sa Maynila. Una ang servicio para sa público. Senator Bongo, visto el nuevo servicio. Discover sakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Maayong adlaw, ako po si Senator Bongo. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayan Pilipino at naniniwala po ako ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Ikabili, ipapapatuloy ko ang ating panininingan upang matiyak na ang serbisyo at programang makakatulong sa inyo ay patuloy na ipapaabot sa bawat Pilipino. Unahin ko po ang mga pro-pro programs at tulungan po natin ang mga kababayan natin naniniwala. As your Senator, I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Konektado po ang health sa sports. When we are physically fit, mas healthy po tayo at mahaba ating buhay. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, kung saan po meron na tayong eskwelahan na pwede na mag-aral at the same time ng training ang student athlete. Proud po ako bilang chairman ng Senate Committee on Sports since 2019. Nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at dalawang gold sa 2024 Paris Olympics. Chairman din po ako ng Senate Committee on Youth sa mga kabataan. Pag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Nandito lamang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magservisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko po ang magservisyo sa ating mga kababayan Pilipino. At naniniwala po ko ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Kasama ninyo ako sa laban para sa mas maayos, mas maunlad, at mas maasahang gobyerno. Sa tulong ninyo, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Inapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Inapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan na hirap. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. Bakit ang Pilipino na ang nakakira ng serbisyo at malasakit sa ang sunod ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pa ba sa kuna? Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang mga serbisyo. Sa Senado. Hindi po, wala po na
natin kalilimutan sa halay ng mga senador, ang number 28, Senador Bongo! Sadyang napakabayan natin lahat sapagkat kasama na po natin ang ating magiging boses sa Senado, ang tagapagtanggol ng mga batang Maynila, ang number 39, palapakan po natin, Senadora Amy Marcos! Magandang gabi, Tondo! Kumusta kayong lahat? Naku naman, nandito ang babalik na Yorme Isko! At narito rin ang ating Vice Mayor, Chi Atienza! At dito rin si Congressman Carlo Lopez! Buong mga konsehal, kompletos regados, at tuwang-tuwa po kung makapiling kayong lahat ang kababaihan. Happy Women's Month! Nandito tayo. Ang titibay ng mga ali. Hindi natin pinagdakulan ng init. Walang pakialam. Ano nga ang sabi? Ang malalakas na kababaihan katulad ni Chi. Todo-todo ang women empowerment. At anong pakialam ko na wala akong date? Basta marami akong datom para sa due date ng kuryente. Anong pakialam ko na walang ka-holding hands? Basta limpak-limpak ang aking cash on hand. O diba? Kayo talaga, puro kalokohan. Pero tunay na tunay, andyan ang ating Women Empowerment Women's Month. Nandito tayo sa Tondo kung saan unang sumiklab ang ako'y nangimagsikan. Dito sa Tondo kung saan nagmula ang ating mga bayani, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Raja Lacandula, Macario Sakay. Andito ang tapang, ang paninindigan, ang pakikisama at utang na loob. At ang ating modernong bayani ng Tondo, anak ng Maynila, ang babalik, Yorme Isko! Palakpakan po natin. Tunay na kinatawan pagkat siya'y lumaban sa kahirapan at nagsumikap. Lumaban sa kamangmangan at nag-aral ng puspusan. Lumaban sa katiwalian at tanging natagumpay. Yan si Yorme! Kaya tunay na anak ng Maynila at pinagmamalaki ng Tondo. Dadalhin po natin sa Tondo, dadalhin sa Senado ang lahat ng hango sa Tondo. Ang tapang, ang paninindigan, at sana'y tulungan ninyo ako na maibaba ang presyo ng ating bilihin. Aanhin ang pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas. Naku talaga naman. Kaya nga, tulungan, tuloy-tuloy ang ating mga magsasaka na ipagsak ang presyo. Hindi importasyon ang solusyon, kundi pagtibayin ang ating magsasakang Pilipino. Yan ang importante sa ating mga kabataan. Naku, mag-aral na kayo ng lahat ng technology, ng engineering, mag-online racket kayo, higit sa lahat ng creative industries. Kasi yan din ang pinagmulan ng artista na ating bidang-bidang Yorme. Diyan tayo talaga naman galing ng taga Maynila, malikhain, may sining, may diwa, may puso. Sigurado ako kayang-kaya ng ating mga anak yan. At higit sa lahat, alam naman natin ang hirap ng buhay. Kung mahirap mabuhay, mas lalong mahal magkasakit. Nabanggit na ang mga ospital, andyan yung
ko, ang luma-luma na ng Philippine Heart Center, ang luma-luma na ng Lung, Kidney and Children's Center, pero napapakinabangan pa rin. Maglagay na tayo ng specialty hospital dito mismo sa lungsod ng Maynila. At yan ang sinasabi niya, zero balance sa mahihirap. Karapat dapat lamang deserve natin yan. Higit sa lahat ang pantawid sweldo para sa tunay na nangangailangan. Hindi ayuda, hindi limos, hindi bariya-bariya na palakasan at pinupolitika. Tulungan ang nangangailangan. Nagawa na natin to yung social pension para sa mahihirap na lolo at lola. 1,000 kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Pinalawak na natin ang Centenarians Act kahit ilan lang naman ang makakaabot ng 100 taon. Kaya bigyan na natin 80 years old, 85, 90, 95, tatanggap ng regalo para sa taon-taon nilang pag-aalaga sa atin. Dapat lamang mahal natin ang ating mga lolo at lola. Higit sa lahat, sa kalulugang, mahal mabuhay, mahal magkasakit, mas lalong luho ang pamatay. Kaya libre-libre po, may bago na akong panukala, pondohan na natin, nag-iiyakan na yung tao, namatayan na, namong problema pa, isang kukuha ng pambayad ng bibig. Ano ba naman ito? Palagay ko, ang pangarap ng Pilipino ng taga-Tondo ay simple at payak lamang na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan, makapagtapos ng isang anak, may kahit paano may tahanang inuuwian. Napakasimple lang. Deserve po natin ang simple at payak na pangarap na yan. Deserve po natin ang the service sa syudad ng Maynila, the service sa Senado. Sulit, Senador po, 39 pesos only. Ay, Marcos po, ang ating problema laging ay may solusyon. Ay, may solusyon po, 39 sa Balota. Maraming salamat. Mabuhay ang Tondo, mabuhay ang Maynila, mabuhay si Yorme. Huwag na magpalaging kalilimutan sa halay ng mga senador, ang number 39, Senadora Amy Marcos! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa Vendor Party List. Alam na kung bakit mainit Tita Malong, ang mga taga-Tondo. Para sa hindi nakakalam, ang dami kong kamag-alak dito sa Tondo. Sa katonayan nga, yung mga sumisigaw dyan, na nandyan ngayon, mga kamukha ko kamag-alak ko yun. Joke lamang po. Kaya magpapakilala lang po kami sa inyo. Kami po ang Vendor Party List. At ibuto po natin ang Vendor Party List number 67 dahil makakatulong ito para sa atin, lalo na po sa lahat ng mga vendors dito sa Manila. Mabuhay ang mga vendors! Mabuhay ang mga taga-Tondo! Mabuhay ang hana ng Yormes dyan! Kaya na siyempre mabuhay ang Vendors Party List! Mabuhay tayo mga vendors! At siyempre kasama ko ngayon ang aking first nominee sa Vendors Party List, si Tita Malulipan. At Tita Malu, bati ka naman. Magandang gabi po, District 2. Magandang gabi. Ayan. Una po, magpapasalamat po tayo sa ating napakabait, napakasipag po natin Yorme, Yorme po, Moreno Banugang Sipon, para sa lahat at naging party po tayo ng kanyang po. Nakita ko kung galing po naman si Yorme at nandito po kami ngayon. Tama ba? Palakpakan naman dahil nagmamahal kay Yorme. Siyempre lahat yan sila papalakpak. Ang lahat yan, mahal nila si Yorme. Lalo na yung Choice. Sana ako na konting pagmamahal din para sa Vendors
Windows party list at mangyayari yun kapag nakaupo na kami sa Kongreso. Di ba tayo tamalon? Magpapasalamat lang din po tayo sa buong konseho po na nandito ngayon. Siyempre, stay tayo, di po ba? Yes. Muli po, magandang gabi po. From Vendors Party List po, number 67 sa Balota. Ayan, huwag mo kalilimutan, number 67 sa Baluta po ang Windows party Salamat list. po ng marami. Thank you po. Maraming salamat po dito, Ma'am Manulitana. And of course, Diwata ang number 67.